So, welcome ulit kay Erich. Asa si Erich? Ayan, sa Erich. Ayan, so, ano nga ba? So, kamusta naman yung mga pagpapasting nito mga nakaraan? Nagfasting ba kayo? Medyo challenging, di ba? Fasting tapos puyat, OPM, kaya medyo antok-antok pa. Ayan, so pero, ayan, sabihin nga natin sa katabi natin, tuloy lang. Ayan, gising in Jesus' name. Ayan, sabihin natin, malakas ako in Jesus' name. Anointed ako in Jesus' name. Powerful ako in Jesus' name. Gising na gising ako in Jesus' name. Blessed na blessed ako in Jesus' name. 'Di ba? At kumikilos ang Diyos sa akin. In Jesus' name. Sa lahat ng may nararamdaman, sabihin nyo, magaling na ako in Jesus' name. Malakas ako in Jesus' name. Bawat organ at system ng katawan ko nagfa-function properly. Kaya nyo? Amen. Amen. Okay? So, yan. Ngayon, ang title po ng message natin for today ay Saan Nakatayo ang Iyong Buhay? Ayan. So, building my life on Christ. And why do we need to build our life on Christ? So, base po siya sa Matthew 7:24 to 27 na sakto po, di ba? Kasi ngayon po ay January, nagsisimula na naman po tayo na gumawa ng atin pong mga resolution, mga pagbabago sa buhay. At nawa po ay i-consider natin ang mensahe na to ngayong araw na to. And halimbawa kapag nag-reflect ulit tayo nung last year, ang last year nyo ba ay matatag? Ang last year nyo ba ay nakatayo sa Panginoong Jesus? Kung nung last year ay ang dami mong nakitang mga flaws, mistakes, or yung kailangang baguhin, so ngayong taon na to, ina-expect ka ng Panginoon na mas lalo mong i-improve yung buhay mo at mas lalo natin tong itatag kay Lord. Sabi nga daw, lahat ng tao, every person is building a life. The question is not if you are building. Kumbaga, but what you are building on. Ang mahalaga dito ay kung saan ka o sino ba, 'di ba, ang pinagtatayuan mo ng buhay. And alam niyo, marami pong mga tao ang mukhang matatag. 'Di ba? Kasi may pera sila, talento, edukasyon, marami nga daw silang followers and ministry, next natin. Pero kapag dumating ang bagyo ng buhay, biglang bumabagsak ang lahat. Kaya di ba nung nakaraan, sabi ko nga sa inyo, yung Pag-asa, meron na siyang mga pangalan na nakaabang. Kung may mga bagyo man na dumating sa Pilipinas, may mga pangalan na silang nakaredy. Kasi they know, di ba, na yung storm ay normal sa buhay at darating ito. Kaya nga ako naman din bilang pastor ay inihahanda ko kayo kasi di ba parang tayo nga sa buhay natin. Ang ganda nung sinasabi nga ni John Maxwell na kaya siya, naging ready siya sa pagharap ng mga challenges at mga problema kasi niyakap niya na, in-embrace niya na in life, di ba, they will, kumbaga parang there will be problems. Di ba? Kaya nga minsan sa buhay nila, bigla niyang nasabi kay Margaret doon sa asawa niya na, honey, ba't kaya hindi ako nagkakaproblema nowadays? O kaya konti lang ang problema ko. Sabi daw ni Margaret sa kanya, honey, kasi niyakap mo na lahat ng problema. Parang ganon. Tiningnan niya na yung problema ay normal, di ba? Ay parte ng buhay. Kaya naman, hindi siya winasak. O kaya naman, hindi siya binbreakdown ng mga storm na yon. Kaya nawa, di ba, sa Sendalite Putatan, ikaw man ay YA, adult o kids o youth, di ba, ay maging matatag ka itong taon na to. Sabi nga, the storms of life are not a matter of if, but when. Kaya titingnan mo na lang, iisipin na lang natin kung kailan ba mangyayari yon. At ayon kay Jesus, iisa lang ang pundasyon na mananatili. 'Di ba? Yan po si Kristo at ang kanyang salita. Sabi nyo nga, si Kristo at ang kanyang salita. Isa pa po. Si Kristo at ang kanyang salita. Yan, kung meron pong mananatili, ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang mga salita. Heaven and earth will pass away, but my word, di ba, will not pass away. Kaya naman, ang prinsipyo dito, a life built on Christ, according to the word of God, will stand no matter the storm. Kaya nga habang tayo po ay nasa National Bible Month, dahil pinag-utos ito ng ilang presidente, di ba, ng Pilipinas under Proclamation number
Nalimutan ko yung number. Diba? So, kumbaga parang maging buwan sana ito na tayo po ay bumalik sa salita ng Diyos, yung mag-back to the Bible tayo. Kaya naman, dito po sa pag-aaralan natin, ano po yung mga prinsipyo na dapat nating alalahanin. Unang-una, wag na po nating patagalin. Pakibasa nga po yung main point number 1. Ayan. Wala na pong iba. Sabi po ng verse sa 1 Corinthians 3:11, "For no other foundation can anyone lay than which is laid, which is Jesus Christ." 'Di ba? Wala na naibigay, 'di ba? Na pundasyon na matibay kundi yung kumbaga parang naitatag na. At 'yan nga po si Jesus Christ. Kaya kapag nalaman natin 'to, hindi ka na matutokso na magtatag ng buhay mo sa ibang lugar o sa ibang bagay. Kundi dapat, ang itinatatag mo na, yung buhay mo tinatatag mo na kay Jesus. Kaya sa umagang ito, tatanungin ko kayo, anong pundasyon ng buhay nyo? Saan kayo nakatayo? Diba? Sino ang inyong inaangklahan? Diba? Sabi nga sa letter A, many foundations look strong, but they are temporary. Tatandaan natin na akala nyo, maraming pundasyon, di ba, sa mundo, na parang matatag. Pero tatandaan nyo, parang matatag lang sila, pero temporary sila. At yan po ay mga sample, mga success. Di ba? Kaya nga, ang success, kapag dumating sa'yo, yakapin mo na, i-enjoy mo na, i-celebrate mo na. Kasi you never know hanggang saan yan. Di ba? Kasi nga, temporary lang po yan. Relationship. Di ba? People come and go. Di ba? People change. Diba? Kaya naman, dapat hindi rin daw yan yung pundasyon ng buhay natin. Emotions. Ang emosyon natin, pabago-bago. Diba? Good mood ka ngayon, mamaya may bad trip sa'yo, bad mood ka na. Diba? Religion, without relationship, mas lalo yan. Nakakalungkot nga po, diba, na sa bansa po natin ngayon, ang dami pa ring mga deboto. Diba? Doon sa nakaraan lang na, anong bang tawag doon? Traslasyon. Pero yun nga po, kung kayo po ay deboto pa rin po hanggang ngayon, doon, di ba, mariin ko pa rin pong sinasabi na basahin po natin ang ating ang salita ng Diyos, ang Bible, para mapag-aralan po natin talaga ano ang proper worship sa Panginoon. And nakakalungkot kasi may mga nahihimatay pa, may mga nawawalan ng buhay, di ba, merong mga nagkakagulo, ganyan. So, kumbaga parang hindi naman talaga pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, nababasa ko sa mga comment, ang dami naman talagang Pinoy na nagising na sa katotohanan, di ba? Ang prayer na lang talaga natin, ma-wipe out lahat ng mga idolatry tsaka mga false religion, di ba, dito sa Pilipinas. Nang sa gayon, mangyarit maganap na yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. And also, ministry without obedience. Yan. Kapag ang ministry mo, 'di ba, ay hindi ka masunurin kasi, 'di ba? Later on, kumbaga it will be destroyed, 'di ba? Mawawala din yung ministry na 'yon. Kapag may ministry tayo, kinakailangan laging ang sentro si Lord. Kaya naman, sabi nga, you can build a beautiful house on sand, but tatandaan natin, beauty cannot replace stability. Maganda na, matibay pa. Di ba? Hindi yung lagi na lang tayo after sa maganda. Uy, okay yan. Pero yung ilalim, di ba, ampaw pala. Di ba? Kaya dapat kung ikaw ay nagtatatag, unahin mo yung pundasyon talaga. Kaya dati nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, nung nag-build tayo ng church sa Magdaong, parang ang tagal. Sabi ko, parang ba't ganun? Ang tagal na. Ilang araw na, ganito pa rin. Yung ilalim pa rin yung inaatupag nila. Panay bakal ng bakal na lang. Parang ganun. Yung pala, napag-aralan ko, kinakailangan kasi, ang pagbigyan ng atensyon talaga, una pa lang, simula pa lang, is yung pundasyon. Diba? Kaya nga, for example, ganun din sa Christian life natin. Minsan may mga pagkakataon, napakatagal naman. Ba't ba kailangan 12 chapters pa yung pagdaanan ko bago mag-choir? Diba? Hindi ba pwedeng 3 chapters lang, choir na agad ako? Diba? Bakit pa tagal-tagal? After ng 12 chapters, tuturuan ka pa mag-giving, tuturuan ka pa mag-serve, tuturuan ka pa chapel art, ang dami naman tinuturo. Di ba? Kasi bakit? Mahalaga po ang pundasyon. At kapag yung pundasyon, nabigyan natin ng atensyon, di ba? Nabigyan natin ng panahon yan, di ba? Kahit ano man pong mangyari sa buhay natin, mananatili tayong matatag at malakas.
Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, unahin mo yung pundasyon. Diba? Kasi maraming mga tao nga, di ba? Magaganda lang sa panlabas. Akala mo okay. Pero yung loob pala, di ba, ay wala. Okay? Kaya stability tsaka beauty dapat. Huwag ka lang mag-rely sa beauty lang. Okay? Pangalawa naman, sabi Christ is not just a part of the foundation, He is the foundation. Kumbaga sa cake, hindi lang siya yung toppings, siya yung kabuuan. Di ba? Pero marami sa mga Kristiyano nga ngayon, di ba, parang ginagawa nila si Jesus toppings. Ito si Piolo Pascual, pag may Jesus to, naku, perfect na to. Di ba? Kumbaga akala mo si Piolo Pascual, si Jesus ay pandagdag na lang kay Piolo Pascual. Parang ganun kasi sa buhay natin. Ang ginagawa natin kay Jesus, add-ons na lang. Pero hindi. Siya po yung pinaka-main dish. Siya yung pinaka talagang kabuuan ng isang bagay o ng isang tao. Kaya kapag si Jesus ay nasa iyo, hindi ka kulang. Buo ka na. Amen? Diba? Sabi mo sa katabi mo, buo ka na. Okay? Kaya sabi nga dyan, not church alone, diba? Not morality alone, not good works alone, kundi Christ alone. Diba? So, si Jesus ay ang foundation natin. He is the firm and strong foundation. Kaya naman, you don't build Christ on your life. Ang tama, you build your life on Christ. Diba? So, itatag mo ang buhay mo kay Kristo. Mamaya, malalaman natin, paano natin malalaman kung nabibuild na ba natin ang buhay natin kay Lord. Okay, so yan, Christ is the only true foundation. Pangalawa naman na prinsipyo, the Word of God is the blueprint. Sabihin niyo 2 beses, blueprint. Yan. So sa lahat ng mga architect, mga engineer, alam nila to. Ang blueprint po ay plano ng isang bahay o building. And sabi ng Matthew 7:24, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Kumbaga kapag ang tao na ito ay sinunod yung blueprint na ibinigay ko sa kanya, tatatag ang bahay niya. Diba? And yun nga, kumbaga parang inalam ko rin kung gaano kahalaga ang blueprint pala sa pagbibuild, sobrang halaga niya. Kasi siya ang siya ang nasa kanya ang lahat. Ang tobero, ang arkitekto, ang inhinyero, ang electrician, doon nakatingin. Kaya pala nung nasa Magdaong, walang ganon-ganon, di ba? Nung time na kailangan ng may i-repair, saan po dito yung ganito? Saan po yung hindi namin maituro? Kasi wala kaming ganon. Di ba? Kasi sobrang halaga niya. Di ba? Ang plano, sukat, layout ay nasa blueprint. Doon po nakalagay ang tamang pwesto dapat ng haligi, pader, kisame, bintana at pinto. Doon din naka-indicate kung paano yung daloy ng kuryente, tubig, maging ang drainage. Doon din sa blueprint na yon makikita kung sumusunod ba yung mga manggagawa doon sa tinatawag nilang building code, 'di ba? Sa pagbi-build ng establishmento o bahay. Kaya ganoon din, alam niyo ba, sa Word of God, dito nakasalalay ang lahat. Kapag ikaw pumalya ka sa salita ng Diyos, papalya din ang buhay mo. Kaya di ba, do not expect na ikaw Christian ka, tapos hindi ka nagbabasa ng Bible, tas ang ina-expect mo, magiging successful Christian ka. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ang sikreto, Bible. Yan. Kaya gusto mo maging victorious. Secret, Bible. Gusto mo maging successful. Secret, Bible. Di ba? Yun ang sinasabi ng Joshua 1:8. Di ba? Kaya naging matagumpay si Joshua, even though naging successor siya ni Moses, di ba? Kasi ang sikreto niya ay ang pagsunod sa Word of God. Kaya tayo din po, sundin natin ang salita ng Diyos. Kasi, next natin, hearing the Word of God is not enough. Di ba? Pakinggan mo lang yung salita ng Diyos, hindi yan enough. Hindi yan sapat. Sabi, many hear sermons, many read verses, many attend Bible studies, but knowledge without obedience produces collapse. Yan, tatandaan natin na kapag ikaw nakikinig ka lang ng Word of God, pero hindi mo sinusunod, magko-collapse ka rin. Pero kapag narinig mo yung Word of God, sinunod mo, anumang trials, problema, di ba, at testing ng buhay, di ba, kakayanin mo. Di ba? Kaya ang mga testing ngayon na January 11 pa lang, ay hinaharap mo na. Diba? Pag may Word of God ka, magtatagumpay ka. Amen.
Amen. Amen, di ba? So, yan ang tatandaan natin. And sabi nga dito, kaya sabi ng James 1:22, do not merely listen to the word. Do what it says. Huwag ka lang makikinig ng salita ng Diyos, kundi gawin mo ito. Kaya, for example, kayo, nandito kayo ngayon, di ba? Oo, naniniwala tayo. We'll be blessed because we came. Pero alam nyo kung paano maging lubos yung pagiging pinagpala natin? Sundin natin kung ano yung naririnig natin. Sundin natin yung mga sinasabi sa pangangaral, sundin natin yung mga nababasa natin sa tuwing Bible study natin at mga devotion natin. At yon ang magiging pundasyon mo para sa matatag na buhay. Okay? Tapos, the Bible shows us then how to build. Diba? Kaya dapat binabasa mo yan. Kasi ang Bible ang magtuturo sa'yo paano magmahal. Kayo po, sino ang nagturo sa inyong magmahal? Si Papa Jack? Si Vice Ganda? Uy, pagmahal mo, go lang. Go rebels, sister. Diba? Ang Bible po ang magtuturo sa'yo how to love. And ang amazing nga, diba, yung Bible, kung paano siya magturo sa love, grabe kasi, love your neighbor. Diba? Tapos, love mo rin yung sarili mo dapat as you love yourself. Diba? Love your husband. Love your wife. Tapos maging yung enemy, sinasabi din, love your enemies. Kaya no choice ka, di ba? Magiging person of love ka talaga. Hindi ka pwede pag Christian ka, hindi ka magiging person of hate or person of bitterness. Kasi bakit? Kung binabasa mo yung Bible, magiging person of love ka. Kasi you will know how to love. Amen? Amen. Paano magmahal? O, basahin mo ang Bible, ha? Huwag pocketbook ng pocketbook, ha? Di ba? Hanggang saan ang iyong pagmamahal? Yung mga binabasa natin, mga Wattpad na yan, kala natin, dyan tayo matututo. Mga teleserye, di ba? Mga Korean novela. Di ba? How to forgive. Tuturuan din tayo ng Bible na magpatawad. How to handle money. Di ba? O tapikin mo yung sarili mo. Yung katabi mo, sabihin mo, kahit pera pala. Di ba? Kahit pera, talaga pong tinuturuan din tayo ng Bible. Di ba? Andyan sa Proverbs, napakaraming katuruan patungkol sa pera. Di ba? Sunod naman, how to live holy and how to endure suffering. Di ba? So sa lahat ng yan, sa Bible nyo po makikita. Kaya nga how I wish and how I pray, di ba? Magmula dito sa unahan hanggang dulo, dito sa left at saka sa right. Di ba? Lahat po tayo, maging studious po tayo when it comes sa Bible. Amen? Kasi sabi ng Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Diba? Ako natutuwa po ako na, lalong-lalo na sa mga Sunday schoolers, diba? Kaya I encourage everyone na mag-Sunday school na po tayo. Isa sa mga gawin po nating mga resolution, itong 2026, ay magsa-Sunday school na ako. Aagahan ko na. Diba? Kasi kapag ka-Sunday school po kasi, andyan ang mga detalye eh. Diba? Na mga katuruan. Yung mga hindi ko po masambit o masabi dito, nasasabi sa sa Sunday school. Ang ginagawa ko, preaching. Ang ginagawa sa Sunday school, teaching. 'Di ba? Tapos pwedeng mag-quiz doon, pwedeng magtanong-tanong doon. Ngayon, dito, bawal ka magtanong, bawal ka magtaas ng kamay. 'Di ba? Pag ginawa mo 'yan, ay nako. 'Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-aral kayo ng Bible. Tapos kanina nga, pinapakinggan ko, kasi nandun ako sa office, di ba? Naririnig ko si Tita Lori, nagtuturo ng Gideon. Si Mira dito, nagtuturo ng, sa college, di ba? Ano ba tinuturo mo? Diba? Parang natutuwa ako na, sabi ko, sipin nyo itong mga ito dati, no? Itong si Mira, introvert to dati. Ngayon, tagapagturo na ng salita ng Diyos. Si Tita Lori, yung parang dati, hindi niya naman alam yung mga bagay na yun. Pero ngayon, alam niya na yung di ba, yung Lord, yung yung mga sign na hiningi ni Gideon. Galing naman. Parang sa part ko, ang galing na mga transformation ni Lord. Di ba? Kaya parang tayo din, parang i-challenge natin yung mga sarili natin na yung parang maging maalam sa salita ng Diyos. Kasi parang isipin nyo maigi, magra-rapture na. Nabasa na ba natin yung entire Bible from cover to cover? Kasi minsan, di ba, parang hindi ba kayo nahihiya sa part na yon? Nakatapos tayo ng ilang movie, di ba? Nakatapos tayo ng mga ilang teleserye in our lifetime, di ba?
Nakatapos tayo ng mga sine. Di ba? Nakatapos tayo ng mga book sa sa textbook, sa school. Pero, di ba, kamusta ang Bible natin? Natapos kaya natin to? Kasi alam nyo, we will personally know God. We will personally know Jesus more kapag binabasa natin to. Paano kapag wala tayong time dito? Kaya nga sabi ni David Hernandez, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang time sa Bible. Kasi may time ka nga sa pagpe-Facebook May time ka sa pag-YouTube. May time ka sa paghuhugas ng plato. So why not give time to the Bible? Okay? Parang galit na kayo Sabi mo sa katabi mo, read your Bible. Di ba? Tapos mag-Sunday school ka. Sabi mo talaga, mag-Sunday school ka. Ayun, agahan kasi pastor, i-adjust ang mga time, kasi pastor, ganyan, i-adjust. Di ba? Wag mo sasabihin, walang time, i-adjust. Sabi mo sa katabi mo, i-adjust. Di ba? So, dati ganyan din po ako. Ako nga, mas malala Dati, kasi kapag nagsisimba ako dati, fellowship lang, hapon lang. Di ba? Oo, hanggang dumating yung time, naririnig ko na sa pangangaral ni Bishop, naririnig ko na dun sa kaibigan ko, pre, dapat nagsisimba ka. Nag-worship. Di ba? Ang ginawa ko naman, nagsimba ako ng umaga. Tapos ngayon, napapansin ko sa announcement, ay, ang daming gawain. May Sunday school pala na tinatawag. Di ba? So, dun na ako nagkakaroon ng interest. Ay, try ko nga yung Sunday school na yan. Di ba? Dun ko na na-meet si Pastora. Si Pastora Bernadette ang unang Sunday school teacher namin noon. Tapos yun, natutuwa ako kasi ang dami kong natututunan sa kanya. Kahit minsan, nagkukwento siya, tapos paulit-ulit yung kwento niya, sobrang tumatak talaga sa akin. Di ba? Tapos, after nun, ay, may prayer meeting pala. Di ba? Kaya lahat ng yun inatenan ko. Kaya hindi ako nagulat, di ba, na nag-grow ako. Di ba? Kaya nga, tayo pala, si Pastor Bong sa akin, hindi siya naniniwala. Dapat daw, hindi natin ginagamit yung term na fall in love kay Lord. Kasi hindi tayo na-aksidenteng na in love kay Lord. Yung parang, yung parang no choice ka na fall in love ka, hindi. Di ba? Dapat daw, ang term na ginagamit natin, we grow in love kay Lord. Kasi dapat, ang pag-grow natin sa pagmamahal kay Lord, intentional. Di ba? Ibig sabihin, talagang binibigyan natin ng time, ng oras, ng panahon. Entiendes? Si Señor. Amen. Di ba? Kaya, yun po yung dapat natin tatandaan. Kung gusto natin i-build, di ba, yung ating buhay, okay, so simulan natin sa Word of God. And sabi nga, a builder who ignores the blueprint is not wise. He is reckless. Di ba? Kaya naman, wag kang build ng build. Di ba? Sino sa inyo may term sa ganun yung basta-basta. Di ba? Yung basta-basta. Pag gumawa ng assignment, basta-basta. Di ba? Pag gumawa ng pag nagluto ng ulam, maski pops, di ba? Anong tawag dyan sa ulam na yan? Maski pops. Ba, ano pong maski pops? Maski pa paano? Masarap. Di ba? Maski pops. Yung basta-basta na lang, yung ilagay si ganyan. Di ba? Pero ang buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin na basta-basta. Hindi pwedeng trial and error. Di ba? Na yung kinukwento ni Berna nung OPM na sabi ni Kyla, ayaw mo nun, may thrill yung buhay mo. Di ba? Parang, hindi. Kung alam talaga, di ba? Pag alam mo, hindi ganyan ang plano sa akin ng Diyos. Huwag kang mag-suggest sa akin ng ganyan. Di ba? Kumbaga, pagka alam mo kasi yung blueprint, ito ang plano ng Diyos, may mag-suggest man sa'yo, ay, tingin ko talagang ganyan-ganyan. Di ba? May manligaw sa'yo, di ba? Ay, tingin ko, swak naman siguro. Ganyan. Hindi. Kung alam mo ang blueprint, alam mo ang salita ng Diyos, maiiwasan mong magkamali. Amen? Amen. Diba? Kaya know the Word of God. Okay? So, yan ang pangalawa na prinsipyo. Pangatlong prinsipyo, obedience is the proof of a solid foundation. Okay? Kayo nga magbasa sa Luke 6:46. 1, 2, 3, go. Yan, di ba? Kasi ang sabi, kinakailangan i-obey natin yung salita ng Diyos. Ako, sa lahat ng mga ayaw ko pong marinig po kay Lord, yung kataga na yan. Sabi rin ni Benny Hinn, yan daw yung kataga na pagdating ng langit, ayaw niya daw marinig. Na, but why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say?
Kasi marami nga daw, di ba, sa panahon natin or kahit pagdating natin sa langit, ang mapapahiya. Di ba? Kasi bakit? Tatawagin nila si Jesus na Lord, pero ire-reject sila. Bakit? Kasi hindi naman nila sinunod ang salita ng Diyos. Di ba? Kasi ang tunay daw po na yung nananampalataya at naniniwala sa Diyos, hindi lang nakikinig ng Word of God, kundi sumusunod po nito. Kaya nga, pag kami talaga, ako medyo inaano ko na kasi talaga yun sa buhay ko para medyo less stress. Yung alam mo yun, kasi natutunan ko rin kay John Maxwell, kay David Samral, even though people are bad, di ba, love them pa rin. Kaya parang ako, sa isip-isip ko, pagka ako nandito, lahat kayo, kilala ko, lahat kayo, gumagana naman pag nangangaral ako, di ba? Pero syempre, may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong social media account, meron tayong mga bahay na inuuwian, may mga school na pinapasukan, mga trabahong ginagampanan, and hindi ko kayo kilala sa mga lugar na yon o sa mga, hindi ko naman kailangan bantayan ng laging my day nyo o post nyo sa social media. Pero darating ang time, lahat tayo kasi haharap sa Panginoon. At lahat tayo itetest o kaya naman yung dadaan sa pagsusulit na ginawa mo ba kung ano yung narinig mo? O yung pinakita mo lang sa pastor na nandyan ka, yung parang pinaparamdam mo na okay ka lang, and yet hindi mo naman talaga sinusunod yung Word of God. Doon na yung magkakaalaman. Amen? Kaya ngayon pa lang, dito pa lang, sinasabi ko na sa inyo na ngayon, i-make sure nyo na anuman yung pinapakinggan nyo ay sinusunod natin. Diba? Kaya alam ko yan, yung parang mga sinasabi nyo na, Pastor, hindi nyo ba alam yung ganito? Hindi nyo ba alam yung ganyan? Hindi nyo ba alam si sister ganyan? Wala na akong paki dyan. Diba? Ako nagsawa na ako sa mga chismis. Kasi ako, kapag kunwari may mga chismis, may mga issue, ako mismo nakakakita. Pero ako, hindi ko na alam mo ba, ganyan. Ganyan. Diba? Kasi alam ko, lahat tayo, haharap sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, para sa Kanya yan. Sabi, haharap ka sa Diyos. Hindi. Haharap ka sa Diyos. Diba? Haharap tayong lahat sa Diyos. Diba? Tsaka lahat tayo, marunong, dahil tayo, diba? Nakakanood tayo ng teleserye, lahat tayo artista, marunong tayo magkunwari, 'di ba? Pero kahit kailan hindi tayo makakapagkunwari sa Diyos. Amen. 'Di ba? Kaya naman ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, lahat ng mga naririnig nyo, lahat ng mga nababasa nyo, oo, masakit minsan, 'di ba? O madalas nga eh. Pero maganda pa rin na ang proper way sinusunod pa rin. Amen. Kahit sabihin, mahalin ng iyong kaaway. Pakainin ng iyong kaaway. Paliguan ng iyong... wala namang paliguan dun. Diba? Kaya medyo safe ka pa. Diba? Pero kahit masakit, diba? Gagawin mo pa rin kasi sinabi ng Diyos. Amen? Magpatawad sa mga sumakit sa iyo. Magpatawad. Patawad. Diba? Ganun lang yung kaya mo. Pero dahil sinabi ng Bible, dahil nakasulat dito, ay gagawin natin. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, kahit mahirap, gagawin. Amen! Amen. Diba? So, yun ang kinakailangan nating gawin. Okay? Kasi sabi, the wise builder obeys. Diba? Siya ay nakikinig, siya ay naniniwala, pero siya din ay sumusunod. Next naman, and samantalang, the foolish builders, alam niya, pero ini-ignore niya. Kaya nga natawa sa akin si Ate Mer, nung sinabi kong, alam mo, tawag doon, meron 3 makasalanan. May uri ng kasalanan sa mundo. Ha? Ano yun? Sabi ko, yung mga tao na hindi nila alam na may makasalanan sila, pangalawa, alam nila na makasalanan sila, yung pangatlo, ito matindi, nagmamaang-maangan na makasalanan sila. Diba? Pag nagpapatanggap ka, maraming ganun, yung nagmamaang-maangan, na hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng Jesus na yan. Kasi nagmamaang-maangan sila na makasalanan sila. And alam nyo, ganun din daw yung foolish builder.
Alam niya. Alam niya ang salita ng Diyos, pero ini-ignore. Ibig sabihin, walang paks. Ano yun? Walang paki. Di ba? O, bala ka dyan. Diba? Pero alam niyo po, pag dumating ang araw ng paghuhukom, pag dumating ang araw ng pagsubok ng bagyo, hindi nila kakayanin. Dahil in-ignore nila. Di ba? Alam niyo yung mga, di ba? Alam niyo yan sa mga balita. Isang bagyo ang paparating dyan po sa baryo ninyo. Marapat lamang po na lumipat po kayo ng location. Diba? Magsilikas na po. Diba? O ngayon, ano ang mga nangyayari sa mga taong matigas ang ulo? Ayaw, gusto namin dito. Hindi kami lipat. Diba? Kami atapang ay tao. Diba? Kaya after nun, ang mangyayari? Collapse. Diba? Magugulat na lang tayo. Wala na. Patay na. Diba? Bakit? Kasi ini-ignore. Kaya wag mong gagayahin yan. Diba? At saka dati ako, inis na inis talaga ako pag sa mga, pero oo, may mga OA talaga. Pero ngayon, ako thankful na ako sa kanila, yung sa mga nagbi-beep-beep, beep-beep, beep-beep. Kasi ang beep-beep, ang mga busina, dinisign yan para sa mga warning, sa mga sign, di ba? Pero nagpapasalamat tayo sa mga ganon, di ba? Akala kasi natin, minsan tayo, nagagalit tayo. Di ba? Pero ang talagang sense nun, yung balaan ka, uy, paparating ako, baka sagasaan kita. Di ba? Kaya tumabi ka dyan. Di ba? Ganon din sa salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos, nagwa-warning, nagko-correct, nagre-rebuke, makinig ka. Kasi once you ignore it, ay wala, mapapahamak ka. Di ba? Kaya nga, for example, ganon din sa magulang, di ba? Anak, wag yan. Mapapahamak ka dyan. Pag tinuloy mo, ano mangyayari? Sunod na sa lawikain na sasabihin ng nanay mo, di ba? Kumuha ka ng batong ipopokpok mo sa ulo mo. Di ba? Kasi hindi nakinig eh. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig. Yan. Kaya, for example, dun sa foolish and wise builder, meron naman sila, di ba? Mga same sila ng naranasan. Same storm. Same wind. Pinagsama na. Same rain and same wind. Di ba? Pero may different results. Di ba? Not because of the storm, but because of the foundation. Di ba? Parang ganun din sa buhay natin. Dito, taas ang kamay ng walang problema. A-awardan natin. Di ba? Lahat tayo may problema. Tama? Pero bakit yung iba nagko-collapse? Ba't yung iba parang gusto nang mag-suicide? Pero ba't yung iba nagtatrive pa? Di ba? May problema pero ang ganda. May problema pero ang pogi pa. Aba. May problema pero nakakatawa pa. Di ba? Bakit? Kasi, bakit po? Sinusunod ang salita ng Diyos. Amen? Same problem ha? Parehong walang pera. Parehong may Meralco bill na 2.5. Pero bakit yung isa nakangiti, yung isa tambakol ang muka? Magkano bill mo? 2.5. 2.5. Diba? Kasi nasa nasa foundation. Okay? Kaya nawa po, ang bawat isa sa atin, tamaan man po tayo ng bagyo, pero matindi tayo. Diba? Matibay tayo. Yung bagyo ang susuko sa atin. Amen? Diba? Although, parang exage, pero talagang dapat matibay ka. Amen? Kasi dahil hindi ikaw yung matibay, kundi dahil si Lord ang matibay. Matibay na sandigan. Amen? Okay, so yun po yung sinasabi dyan. And then next naman, next natin, kaya sabi, it is possible to be religious and still be lost. Diba? And it is possible to know Scripture and still not obey Christ. Kaya wag po tayong ganon. So yan po yung pangatlong prinsipyo. Pang-apat na prinsipyo, storms reveal what you built on. Excuse me. Yan. Sa pakibasa, Matthew 7:25, 1 to 3, go. Ayan, di ba? So, tapos, hindi pa pala. Okay? Anong matututunan natin dyan? Na ang storm daw, i-reveal niya kung ano yung nasa'yo. Diba? Kaya nga nung OPM, diba, sabi ko nga sa inyo, may confession akong sinabi, na there are times, may mangyayari sa mga buhay natin, at yun po ay
Ba't parang may nagba-background song na? Sa kabila? Okay. Ito? Okay. Parang magko-conclusion na ako eh. Yan, di ba? So, kaya, nagulat ako. Pinapa-conclusion na ba ako ni Lord? Yeah. Nasa na ako? Be it on. Yan, ng OPM. Yun nga yung parang minsan may mga pagkakataon na may mangyayari sa buhay mo, hindi para i-destroy ka, kundi para i-reveal, i-expose kung ano yung nasa loob mo. Diba? Yung parang kung mayabang ka pa, kung ikaw ba ay may tinatagong kasalanan pa, ganyan. Diba? So, ganun ang ginawa kasi nung storm dun sa dalawa na builder. Diba? Pinakita, in-expose kung matatag ba ang kanilang pundasyon. Kaya sabi, next, sabi, storm, tatandaan natin na, ito pa pala, Matthew 7:27, and the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Kaya, di ba, pag tiningnan nyo yung verse 25 tsaka 27, parehas naman sinabi, the rain descended. Parehas sinabing, the floods came. Parehas sinabi, and the winds blew, and beat on that house. Pero magkaiba ng resulta kasi nga in-expose na. Kaya sabi dyan, ang matututunan natin dito ay storms come to everyone. Sila ay believer man o unbeliever, sila man ay pastor o member, di ba? Sila man po ay mayaman o mahirap, sila man po ay matanda o bata pa. Di ba? Storms come to everyone. At ang inclusion o content or ano ba tawag doon? Storms include yung temptation, failure, sickness, loss, and persecution. 'Di ba? Yan yung mga variety po ng storms, 'di ba? Pero sabi nga, storms do not destroy strong foundations, they rebuild them. 'Di ba? Kaya kapag dumating sa inyo ang storm, nawa I pray, 'di ba? This 2026 na manatili po kayong matatag. Sabi, the storm doesn't create the weakness, it exposes it. 'Di ba? Hindi naman yun yung nagpapahina kundi ine-expose nito. Kaya sabi, if your life collapses, eto makinig po kayo maigi ha, every time trouble comes, the problem is not the storm. It's the foundation. 'Di ba? Sino po sa inyo ang nahuhulog ang bunga kapag binabad trip? Diba, isipin mo na, storm yun ang buhay mo. Diba? Kaya dapat hindi pumuputok ang fuse mo. Putok na naman. Diba? Nilapitan ka na naman nung nambabadrik. Putok na naman. Diba? Dapat ready ka na dyan. Ito, nilalapitan ako. Mambabadrip na naman to. Ano yun? Sige lang, upo ka lang dyan. Diba? Dapat ready ka na. Amen? Ba't parang yung iba sa inyo? Napapagano na. Diba? Yung, alam mo yung, di ba, alam mo na monthly, may talagang bill na dadating, huwag ka nang, di huwag kayo mag-ilaw. Diba? Minsan may mga pagkakataon, bakit, mahal ka na naman, ang taas na naman kuryente, di, itigil mo pag-washing machine mo, diba? Itigil mo pag-re-rep mo, lahat ng tapos yung, yung ilaw mo, bawasan mo, mag-solar ka, diba? Sabi ni Tita Edna. Kaya, yung, alam nyo yon yung parang, ayan yung sinasabi na every time daw na trouble comes, tas nagko-collapse ka pa rin, ikaw na ang may problema. Diba? Pundasyon mo na ang may problema. Okay? Kaya nawa po, kapag may mga problema na dumadating sa buhay natin, hindi parang nabibigla yung mga natin, di ba? Yung parang tuwing nagkakaproblema, uy, masan si ano? Di ba? Yung parang pagka na rin, daming blessing, no? Tamborin. Saya. Daming blessing. Di ba? Paano pag wala? Asan yung ba't tamborin niya lang yung nandyan? Di ba? Asan yung choir? Di ba? Nakakatawa yung choir. No, ang dami na nila. May lumulutang na dito. if you want joy, real. Patay mali siya. Dito din meron If you want joy. Ang saya, di ba? January yon. Pero nawa hanggang December, hanggang dito yung lumulutang. Yan, may mga lumulutang na dyan. Kasi ang dami na. Amen? Kasi, ayun nga, hindi ka lang sa tuwing maganda at maayos ang pakiramdam kakanta o aawit, maglilingkod sa Diyos, kundi kahit good or bad.
Diba? Gagawin mo ang tungkulin mo sa Panginoon. Amen? Amen. Busy or not, go lang. Okay? Tuloy-tuloy tayo. And sabi nga, okay, so yun pang-apat. Last na ata ito. Kaya naman, building on Christ is a daily decision. So ito po yung pang-limang prinsipyo na isa sa buhay natin na yung pagbibuild daw kay Christ is a daily decision. Sabihin natin 3 beses, daily. Ayan, ibig sabihin ng daily, araw-araw. Kaya sabi ng Colossians 2:6-7, as you therefore have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. So ito ang lesson natin ha. Every time na nakakabasa po kayo sa Bible ng walk, yan na, parang sila, walk in Him. Walk, ibig sabihin nun, araw-araw. Dapat daily siyang ginagawa. Ibig sabihin, consistent, constant, continuous, di ba? Yun po ang dapat na buhay po natin sa Panginoon. Kaya yung pagbibuild kay Jesus, hindi natatapos. Sabi nyo nga, hindi natatapos. Kundi tuloy-tuloy po. Araw-araw po yan. Daily nating binibuild ang sarili natin kay Jesus. Sabi nga, ang kaligtasan daw po ay hindi lang simula, is the start. Siya po ang simula, not the end. Bakit? Kasi kinakailangan, hindi mo lang tanggapin si Jesus, kailangan mag-walk ka rin kay Jesus. At pangatlo, dapat nag-grow ka rin kay Jesus. Kaya taas ang kamay ng tingin nyo, nag-grow na kayo. Amen? Amen. Diba? Yan nga nakakatawa, meron ako napansin dito nung, inaano ko lang siya. Hindi ko na nga sasabihin na, maraming, hindi, yung parang yung talagang nakakatawa kasi last year, makikita mo yung performance. Last year, ina-absent yung prayer meeting, yung mga simbang gabi, isa lang ang inaatinan, 2, ganyan-ganyan. Pero natuwa ako kasi itong year, napansin ko sa kanya, nakakatuwa si ganito. Kinumpleto niya yung simbang umaga. Tapos natututo na siyang mag-prayer meeting. Tapos dati, hindi siya umaattend ng Christmas Eve service. Umattend siya ngayon. Tapos yung New Year's Eve service din, hindi inuna yung bakasyon. Inatenan. Di ba? Kaya parang naisip ko dito, nakakatuwa, nag-grow na nga sila. Di ba? Kumbaga parang kasi, yun po yung dapat nating tatandaan. Hindi mo lang dapat tinatanggap si Lord, dapat nag-walk ka rin kasama niya, tapos nag-grow ka na in Christ. Kaya, for example, ito ngayon, i-apply nyo. Ano yung mga dati, kaya ngayong 2026, gradean nyo yung sarili nyo, i-evaluate nyo yung sarili nyo. Nag-grow na ako. Diba? Yung last year na DBBS, wala akong paki. Diba ngayong DBBS, nag-ambag ako. Diba? Nagparinig na, may DBBS po tayo. Sa dati, yung gibagip, wala akong paki. Ngayon, nagbigay ako. Nagbigay na akong 20,000. Wow, social. Amen, diba? Kasi nag-grow ka na kay Lord. Amen? Dati pag nare-review ako, pag tinatamaan ako sa preaching ni Pastor, absent ako kina next weekan. Hindi ko talaga siya papansinin. Tapos isisin ko lang chat niya. Ngayon, nag-grow na ako kay Lord kasi after mang rebuke ni Pastor, kinakamayan ko na. Amen? Sana all na. Diba? Hindi yung halata ko pag masama loob sa akin, hindi ako pinansin. Diba? Galit pala. Diba? Kaya sabi sa katabi mo, mag-grow. Tapos sabi nga, daily practices. Ito na. Malalaman nyo na kung nag-grow kayo kay Lord, tsaka binibuild nyo yung buhay nyo kapag ito na daw yung nakikita nyo sa buhay nyo. Sabi, daily practices of Christ, built life. Diba? Kung ikaw ba ay nagde-daily Bible reading, na daily na ba ang Bible reading mo? Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng life that is built on Christ. Pangalawa, pag lagi ka nang nagpe-pray. Dati pag nagpe-pray ka, tuwing lang, diba, kakain. O kaya Super Yosef. Tuwing may lang, diba, may mga disgrasya, aksidente. Pero ngayon, araw-araw, lagi talagang pakikipagniig sa Panginoon, di ba? Talagang relasyon. Pangatlo, obedience. Yung napapansin mo na, nagiging masunurin ka na ngayon. Okay? Nag-o-obey ka na kay Lord. So, ibig sabihin, Christ-built life. Meron ka na yan. Tapos, kapag may kasalanan ka, nagre-repent ka agad. Sabihin nyo nga, kaagad. Hindi yung, nagkasala ako. Di bale, December, may pagod service pa.
tagal. Di ba? January pa lang. Di ba? Pagod service na lang. Di ba? Dapat right away, kapag may maling sinabi, maling nagawa, sorry agad kay Lord. Amen? Hingin ng pagpapatawad niya, di ba? Mag-repent agad. And also, malalaman mong ano ka na on Christ, meron ka ng Christ-built life, ay meron ka ng faithfulness. Ibig sabihin, tapat ka, di ba, sa mga ginagawa mo. Di ba? Uy, ano tawag doon? Gabi, magtamburin ka nga. Ay, talagang makikita mo si Gabi. Araw-araw, prayer meeting. Talagang nagtatapa. Araw-araw. Prayer meeting. Talagang nandyan, di ba? Amen? Amen. Yun ang faithful. Di ba? Yung parang, yung nakakatawa nga nun. Kasi dati, challenge lang namin yun na nag-uumpisa kami. No, by faith, nawa tayo. Lahat tayo, perfect attendance at the end of this year, ha? Ganon, di ba? Kaya, for example, may mga reason tayo na kumbaga parang natetempt tayo na umabsent, ganyan. Itanong muna natin kay Lord kung ito ba ay, alam mo yung life and death situation. Kasi dati tinuruan kami ng mga leaders namin, Pastora Ruth, Pastora Beck, na absent lang kami sa gawain kapag life and death na ang situation. Pero ang culture sa amin noon, ang pagpapractice, ang pagte-train talaga, ang gawain kay Lord ay gawain. Di ba? Hindi talaga yan ina-absenan. Amen? Amen. Kaya yan, challenge sa atin yun, yung pagiging faithful. Kasi again, pagdating natin ng langit, hindi siya sabihin yun, well done, good and talented servant. Well done, good and rich servant. Well done, good and handsome, beautiful servant, kundi faithful. Diba? Kaya gano tayo ka-faithful? At yung faithfulness ba natin nag-iiwan ng marka at impact sa susunod na henerasyon? Amen? Diba? Kaya nga, diba, sabi ko sa mga youth dito, hoy, kayong mga youth, ayusin nyo na ang buhay nyo, ha? Kasi kayo ang gagayahin naman nung susunod na generation. Pag naging youth na yan, si Amari at si Faith at si Isaiah, si Aaze, diba? Si Cese at saka si Shen, di ba? Ang mga gagayahin yan, kayo. Di ba? Yung mga, kaya pag ganun yan eh. Kaya dapat lahat tayo dito mag-aayos ng buhay. Amen? Di ba? Kasi, di ba? Talagang si Isaiah titignan, paano bang mamuhay si Kuya John Rex? Tingnan ko nga. Di ba? Paano bang mamuhay si Kuya Aaron? Titingnan ni Aze, si Kuya Aaron, di ba? paano si Pao kasi, yun ang pinangalan. Aze. Pang F4 talaga eh. Pao, nahayag ang favorite mo noon. Nahayag ang edad ni Pao eh. Ayan, di ba? So, kaya yun yung dapat natin tatandaan na yung faithfulness natin, mag-iwan siya ng impact sa susunod na generation. Akala nyo kasi walang impact yan. Pero yung mga susunod, di ba? Yung mga tinuturuan nyo, magkaka-impact. Yung gagawin ni Johaira, gagawin din yan ng mga susunod na kids church. Yung gagawin ni Andrea, kaya ayusin ang buhay. Amen? Sabihin sa katabi, ayusin ang buhay. Di ba? Kapag nag-boyfriend ka ng 5, baka mag-boyfriend siya ng 5, kaya dapat ayusin, maging faithful. Okay. Amen? Naintindihan? Amen. Okay? Kaya sabi nga, Christianity is not an event. It is a way of life. Meron pa pala si Gian, di ba? So, basta, di ba? Kung ano yung, makikita, yun ang gagawin. Christianity is not an event. It is a way of life. Sabihin natin, way of life. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, buhay mo na siya. Okay? Kaya sino dito yung may alam ng yung kanta, buhay ko na ang, di ba? Buhay ko na. Diba? Ano sabi daw? Tama na. Mamaya na ulit. Buhay ko na. Ibig sabihin, yung wala nang makakapigil sa'yo, buhay mo na yun eh. Diba? Kaya nga dati, nung may sakit ako, diba? Sabi ko parang, isa sa mga tumulak din sa akin para gumaling, diba? Yung kaisipan na, kasi Lord, buhay ko na yung maglingkod sa'yo eh. Parang wala nang halaga tong buhay ko pag hindi ko ginawa to. 'Di ba? Kaya nawa po, ganun din sa atin. Yung mga pinakita natin kanina, 'di ba? Daily Bible reading, prayer, obedience, repentance, and faithfulness ay dapat nakikita na po sa atin. Sayang dapat ang altar call ko today ay magbibigay ako ng Bible sa inyo na bago, yung New Testament.
Then, hindi ko lang nadala kasi ang bigat. Sana magkakotse na ako pag-pray nyo. Di ba? Di ba? Pero next week, di ba, by faith, lahat po tayo bibigyan. Pero yung pagbibigay na yon, parang it's an indication ng new life kay Lord, ng new devotion, na paano kapag binigyan ka ulit ni Lord ng chance, gaano mo siya alagaan. Kaya yung Bible na ibibigay ko sa inyo is, dalawa lang ang choice nyo doon, or option. Una, pwede nyong itabi sa sarili ninyo at yun ang basahin for the entire year. Tapos pangalawa, pwede nyong ibigay yon to someone, di ba, na nilulong nyo na masave. Ganon, okay? So, pero yun nga, by faith, kasi National Bible Month ito, marami kasi tayong Bible na darating. Nakapag-request po tayo ng 1,000 na Bible sa Philippine Bible Society. Kaya nawa po ay natin yon. Gawin nating pagkakataon sa mga nagtatrabaho na gustong magbigay ng Bible sa katrabaho, di ba? Ano po tayo dyan? So makipag-participate tayo kasi it's a way of life. Di ba? Na kinakailangan maging buhay na natin ito. Kaya in our conclusion, sa kwento ni Jesus, di ba, merong 2 builders lang. Di ba? Tapos may 2 bahay na tinatag. Pero tatandaan natin na isang bagyo ang naranasan nila, pero isa yung nakatayo, tapos isa yung tumumba. Kaya ngayong umaga na to, di ba, sa buong 2026 at buong buhay ninyo, anong pipiliin nyo? Kayo ba yung tatayo pa rin o kayo yung magko-collapse? Di ba? Nawa, I pray na lahat po tayo ay hindi mag-collapse, kundi tayo po ay tumayo. Di ba? In spite and despite ng mga storm na maranasan natin. Sabi nga, the difference was not religion, appearance, or intention. Sabi, the difference was obedience to Christ and His Word. Kaya sa pangatlong conclusion, ang tanong, what are you building your life on? Kanino mo ba ito binibuild? Yan ba ay sa career pa rin, sa school? Yan ba ay sa mga relationship, sa finances? Lahat ng yan po, di ba, ay temporary lang. Pero ang nag-iisang permanente at eternal ay walang iba kundi si Jesus at ang kanyang salita. Kaya naman i-build po natin yon sa Kanya. Sabi, if the storm comes tonight or today, di ba, will your life stand? Sabi, is Christ truly your foundation or just an addition? Diba? So, kayo po ang nakakaalam. Okay? Kaya naman, ngayon po, awitin po natin yung Jesus' name above all names. At habang inaawit po natin yon, ibigay natin yung kompletong pagtitiwala natin sa Diyos at talagang i-build na natin yung ating sarili sa Kanya. Tayo po tayong lahat, tapos magpe-pray na po tayo.